Magandang araw sa ating lahat. Ayun naman ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-uulat tungkol sa konsepto at perspektibong panteknolohiya sa ekonomiya, media at akademya. Ngunit bago ko simula ng aking ulat, ay nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga po pala si Carl James B. Salvador at ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa cybersecurity. Ano nga ba ang cybersecurity? Ang cybersecurity ay ang pagprotekta sa mga sistema ng computer, network at mga digital na impormasyon mula sa mga panganib, pag-atake at panghihimasok. Layunin nitong mapanatili ang integridad, pagiging sekreto at availability ng data at system. So ang cybersecurity ay tumutukoy sa mga hakbang para maprotektahan ang mga sistema ng computer, network at digital na mga impormasyon mula sa mga pag-atake, panghihimasok at iba pang mga panganib. Layunin nitong mapanatili ang tatlong mahahalagang aspeto. Una ay ang integridad, pagiging sekreto at availability ng mga datos at sistema. Ang cybersecurity ay hindi lamang para sa mga korporasyon, kundi pati na rin sa mga bawat individual na gumagamit ng internet. Halimbawa, ang pagprotekta sa ating social media, ang ating social media account laban sa hacking ay isang pangunahing aplikasyon ng cybersecurity. Susunod ay ating pag-uusapan ang mga pangunahing aspeto ng cybersecurity. Una ay ang confidentiality o pagiging sekreto. Tinitiyak nito na ang mga impormasyon ay na-access lamang sa mga otorisadong gumagamit o sistema. Ginagamit ang encryption, authentication, at access controls. So ang confidentiality o ang pagiging sekreto ay tinitiyak nito ng ating mga impormasyon ay ma-access lamang ng mga otorisadong tao o sistema. Ginagamit ang mga teknolohiya tulad ng encryption. Ang encryption ay ang pag-encrypt ng data upang mapanatili ang pagiging sekreto nito. Ang mga bank transactions online ay gumagamit ng encryption upang masiguradong hindi makita ang impormasyon ng account at hindi ito ma-access ng mga hacker. Pangalawa ay ang authentication o ang pagsusuri kung ang user ay otorisado gamit ang mga password o biometric data. Ang authentication o ang pagsusuri kung ang user ay otorisado gamit ang mga password o biometric data. Kapag nagla-login ka sa Gmail account gamit ang two-factor authentication or 2FA, ang code ay ipapadala sa inyong telepono. Ito ay nagpapatunay na ikaw ang tunay na gumagamit ito. Ang susunod ay integrity o integridad. Ang integridad ay nagtitiyak na ang mga impormasyon ay hindi nababago o binabago at napapalitan ng mga hindi otorisadong tao. Ginagamit ang hashing at mga digital signatures. So ang integridad o ang integrity ay pinapanatili nito ang tamang anyo ng impormasyon na hindi mababago ng mga otorisado. Para dito ginagamit ang unayang hashing. Ang hashing ay isang teknolohiya na nagtatakda ng natatanging identifier sa data. Sa kabilang dako, ang digital signatures ay ginagamit upang tiyaking hindi nagbabago ang impormasyon. Ang halimbawa dito ay ang mga dokumento tulad ng kontrata ay maaaring lagyan ng digital signature upang tiyakin ang pagiging opisyal at hindi nagagalaw ang nilalaman nito. Susunod ay ang availability o ang pagiging available. Ang availability ay tinitiyak ang mga sistema at impormasyon ay available at ma-access ng mga otorisadong gumagamit kapag kinakailangan. Ginagamit ang mga backup, redundancy at mga sistema ng pag-recover. Ang availability ay ito ang mga datos at sistema ay ma-access lamang ng mga otorisadong tao sa tamang panahon. Gumagamit ito ng backup systems, redundancy at disaster recovery protocols. Ang halimbawa dito ay ang sa isang negosyo. Gumagamit ng cloud backups ang mga kumpanya para masiguradong may kopya ang mga file sakaling magkaroon ng system failure. Ang susunod ay ang authentication o ang pagpapatunay ng pagkakakilanlan. Ang proseso ng pag-verify kung ang isang gumagamit ng device o sistema ay tunay at otorisado na ma-access ang isang resource. Ginagamit ang mga password, biometric data at MFA.
Ang halimbawa ng authentication ay sa isang smartphone. Ang paggamit ng facial recognition o fingerprint scanner ay halimbawa ng biometric authentication. Ang susunod ay authorization o ang pagpapahintulot. Ang proseso ng pagtukoy kung ano ang mga pinapayagan ng isang gumagamit na gawin sa loob ng isang sistema. Ginagamit ang mga patakaran at mga access controls para sa iba't ibang antas ng pahintulot. Ang halimbawa ng authentication o authorization ay sa authentication ay ito sa sistema ng smartphone ay ang paggamit ng facial recognition o ang fingerprint. Sa fingerprint scanner ay ito rin ay halimbawa ng biometric authentication. Susunod ay ang encryption o pag-encrypt ng ating data o ng mga datos. Ang teknolohiya na ginagamit upang protektahan ang mga data sa pamamagitan ng pag-convert nito sa isang secure na anyo. Ginagamit ang encryption para sa data in transit at data at rest. So ano nga ba ang encryption? Ang encryption ay ang teknolohiya na nagko-convert ng data sa secure na anyo upang protektahan ito sa transit o sa imbakan. Ang halimbawa dito ay ang mga messaging apps tulad ng WhatsApp ay gumagamit ng end-to-end encryption kaya tanging ang sender at recipient lamang ang naka-access ng database. Ngayon naman ay dadako tayo sa mga karaniwang teknolohiya ng cybersecurity. Ang unang teknolohiya ng cybersecurity ay ang firewall. Ano nga ba ang firewall? Ang firewall ay isang seguridad na sistema ng pagmomonitor at nagkokontrol ng network traffic batay sa mga patakaran na itinakda. Pinoprotektahan nito ang mga network mula sa mga hindi otorisadong pag-access. Pangalawa ay ang Intrusion Detection and Prevention Systems o IDPS. Ang IDPS ay ang mga sistema na nagmo-monitor ng mga network, mga system para sa mga kahinahinalang aktibidad at nagbibigay ng mga babala o otomatikong tumutugon sa mga potensyal na banta. Ang pangatlo ay ang Security Updates and Patches. Ito ay ang regular na pag-update ng mga software at ang paglalagay ng mga patch upang ituwid ang mga seguridad na butas o mga vulnerabilities. Ngayon ay ating pag-uusapan ang mga halimbawa ng karaniwang teknolohiya ng cybersecurity. Una ay ang firewall. Ang halimbawa ng firewall ay sa mga ospital. Ginagamit ang mga firewall upang protektahan ang mga medical records ng mga pasyente mula sa mga hindi otorisadong pag-access. Ang halimbawa naman ng IDPS o ang Intrusion Detection and Prevention Systems ay sa mga online stores. Ang online stores ay gumagamit ng mga IDPS upang otomatikong harangan ang mga kahinahinalang IP addresses na sinusubukang pasukin ang kanilang websites. Sa kabilang dako, ang halimbawa naman ng security updates at patches ay noong 2017, isang ransomware attack na tinatawag na WannaCry ang umatake sa mga hindi updated na Windows systems. Ang mga updated na Windows systems na may tamang patches ay hindi naaapektuhan. Ngayon ay ating pag-uusapan ang kahalagahan ng cybersecurity. Ang kahalagahan ng cybersecurity ay ang proteksyon ng personal na impormasyon. Ang cybersecurity ay mahalaga sa pagprotekta ng mga personal na datos ng mga individual. Pinipigilan ang mga maling paggamit ng sensitibong datos tulad ng mga password at impormasyon sa mga bangko. Ang halimbawa dito ay ang Facebook. Ang Facebook ay nagbibigay ng mga setting para ma-restrict ang visibility ng iyong personal na impormasyon upang hindi ito magamit ng mga identity thieves. Pangalawa ay ang pag-iwas ng cyber attacks. Ang mga cyber attack ay maaaring magdulot ng malalim na pinsala sa mga individual at negosyo. Pinipigilan o iniiwasan ang pag-atake ng mga phishing at ransomware na maaaring magdulot ng malaking pinsala. Ang halimbawa ay sa bangko. Ang mga anti-malware software ay tumutulong para harangan ang mga phishing attacks na mga sinusubukang nakawin ang impormasyon ng account ng mga kliyente. Ang susunod na kahalagahan ng cybersecurity ay ang pagpapanatili ng integridad ng data.
Ito ay ang pagprotekta sa integridad ng data ay mahalaga upang matiyak na ang impormasyon ay maaasahan at hindi nababago ng hindi otorisado. Ito ay ang halimbawa nito ay ang mga personal na datos ay palagi nating maaasahan at hindi nababago ng mga hindi otorisado. Ang mga payroll systems ng kompanya ay dapat gumagamit ng tamang seguridad upang matiyak na hindi mababago ang sahod ng mga empleyado ng hindi otorisadong individual. Ang panghuli ay ang pagpapanatili ng operasyon. Ito ay ang mga negosyo at organisasyon ay umaasa sa mga computer systems at network para sa kanilang operasyon. Ang mga negosyo ay umaasa sa mga tuloy-tuloy na operasyon kaya mahalagang maprotektahan ang mga ito laban sa mga cyber threat. Ang halimbawa ay isang airline company tulad ng Delta ay gumagamit ng disaster recovery systems upang matiyak na tuloy-tuloy ang kanilang booking services kahit may network outage. Sa panghuli, ang cybersecurity ay isang mahalagang bahagi ng modernong buhay at negosyo at ang mga hakbang para sa pagpapatupad nito ay patuloy na umuunlad upang makasabay sa mga bagong banta at hamon. Ang pag-unawa sa mga pangunahing aspeto at teknolohiya ng cybersecurity ay mahalaga para sa lahat, mula sa mga individual hanggang sa mga organisasyon upang maprotektahan ang kanilang data at sistema mula sa mga panganib. Sa huli, ang cybersecurity ay napakahalaga sa araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga tamang teknolohiya at proseso tulad ng encryption, incident response, masisiguro nating protektado ang ating digital na impormasyon. Halimbawa sa mga online classes, ang mga learning platforms tulad ng Google Classroom ay gumagamit ng secured logins upang mapanatili ang privacy ng mga guro at estudyante. Ang dagdag na pag-iingat at tamang paggamit ng mga teknolohiyang ito ay mahalaga upang mapanatili ang seguridad ng ating digital na mundo. At yun lamang po. Maraming salamat.